How to apply sanding sealer the right way. Marami nag-a-apply nito pero mali ang proseso kaya hindi pantay ang finish o mahina ang kapit ng pintura. Sa video na to ipapakita ko sa inyo ang tamang step-by-step process para mas sealed, mas makinis at mas professional ang resulta. Ang material natin dito ay 1/4 marine plywood para sa cabinet backing board. Ang sanding sealer ay para isil ang buong surface ng kahoy bago mag-top coat. Dito gumamit tayo ng Boyson Lacquer Sanding Sealer B1254. Haluin muna natin ng mabuti yung sanding sealer bago gamitin. Nagsisettle kasi ito sa ilalim kaya kailangan pantay ang halo para consistent ang kapit ng finish. Ang trabaho ng sealer is para may smooth yung surface saka mag-act as a primer para yung plywood saka yung top coat mo is magandang adhesion. Dito nag-a-apply na tayo ng first coat. Manipis saka pantay lang ang application natin. Huwag makapalagad, mas okay ang controlled at even na pagkakalagay para mas maayos ang drying at saka yung kapit. Dito gumamit ako ng brush. Kung roller ang gagamitin, foam roller lang. Iwasan natin yung fiber roller para walang hibla o texture marks sa surface. Pag may sumobrang sealer gaya niyan, i-brush off lang natin. Basta within 2 to 5 minutes pwede pagalawin yan. Hanggat hindi pa nagtatak or malagkit yung sealer, meaning hindi pa nag-start mag-settle. Normal lang na magkaroon tayo ng mali sa pag-a-apply. Tao lang tayo, hindi robot. May mga remedyo naman tayo dyan. Ang mahalaga, natututo tayo. Since lacquer type sanding sealer yung gamit natin, mabilis lang ang drying time niyan. After mga 20 to 30 minutes from application, pwede na tayo mag-first sanding. Gamit tayo ng palm sander. Kung wala kayong palm sander, pwedeng manumanuhin nyo na lang yan. Sa liha, pwede tayong gumamit ng 220 to 350 grit ng liha. Depende yan sa kapal ng first coat. Kung makapal o may texture, start tayo sa 220 grit. Diyan 220 grit na yung ginamit natin. Iwas tayo sa 200 or below grit kasi masyado nang aggressive yon para sa lacquer sealer. Dito, pinupunasan ko muna ng paper towel bago tayo mag next coating. Necessary to after sanding para matanggal yung mga sanding dust. Kapag hindi natin nilinis, hahalo yan sa next coat at magiging rough ang finish ulit. Second coat na tayo. Same process lang ng first coat. Apply tayo ng even at manipis na layer. Huwag masyado makapal para iwas sagging at even drying. Mas magiging smooth na ang application dahil na-level na natin sa first sanding. Ang goal natin dito is to build the surface evenly at ihanda huli para sa final sanding. Again, patutuyuin ulit natin yan 30 minutes. Mas pino na yung grit ng liha natin ngayon. Nasa 320 hanggang 350 grit para mas maging smooth at ready na for top coat. Light pressure na lang uli. Surface refinement na lang ang goal natin dito. Ito na tayo yung third and final coat. Usually, pwede na tayo mag-stop sa second coat. Depende sa kahoy na sinisealer nyo. Pero sa akin dito, nakakaramdam pa ako ng uneven surface. So, nag-proceed pa ako sa third coat. Ang goal natin dito is final surface build para smooth at ready na for top coat. At ganyan ang tamang proseso ng sanding sealer application. Magko-coat ka, dry, sanding, and then repeat. Next step na natin is top coat. Pero sa ibang video na yun, masyado tayong mahaba. Hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka lang. This is Engineer Rio. Yan yung mga content ko about DIY.